Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik ng ating video channel, ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you sa pag-promote ng mga videos para po lumawak ang viewers natin at lumago din po ang ating subscribers. Utang na loob po namin sa inyo yan at saludo pa po sa inyo sa pagmamahal ninyo sa ating advokasya at mga paninindigan. Uy, sumasabog ang iba't ibang balita na napakahalaga po na mabigyan natin ng pananaw at mga pagpapaliwanag dahil ito ay may kaugnayan sa ating mga mamamayan, sa ating kalagayan ng demokrasya at sa hinaharap natin sa pagsusulong ng isang matino na pamahalaan. Ayan. Puntahan muna natin itong naganap na paglusob ng NBI sa Senate building at sa buong Senate compound. Nagkaroon po ng tensyon kahapon matapos na nagkaroon ng bagong liderato sa Senado. 13 majority block ngayon. May dalawang nag-abstain at siyam ang nag-oppose sa bagong majority block na magkaroon ng reorganization at panibagong liderato. Nagkaroon ng tensyon dahil hindi lamang doon sa pagbabago ng liderato, kundi dumating physically at personally si Senator Bato de la Rosa sa Senate Session Hall. Pero bago po mangyari yon, mula umaga pa lang pala nakaabang na ang mga NBI agents at pati po si Trillanes nandoon na nagtatago. Kasi coordinated pala ito, nung morning pa lang, may balita na sila napapasok si Senator Bato de la Rosa, ang NBI at sila Trillanes, no? So, hindi nila kino-ordinate sa pulis. Nag-coordinate sila kay Tito Soto sa liderato ng Senate, malamang tandem ni Batman and Robin, no? Kung sino ang Batman at sino ang Robin sa dalawa, kayo na po ang humula o maghula niyan. So, kinausap malamang si Tito Soto at si Ping Lacson, no? At pati na po ang Senate Sergeant at Arms. During that time, si retired Major General Samonte. Yun po ang Senate Sergeant at Arms. So, hindi po ito ipinaalam sa mga senador na mayroon palang planong ganon. Until na bulgar na lang nung gabi na nang magpahayag sa media si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong Senate President. Ngayon, hindi ini-expect ng NBI na magkakaroon ng pagbabago sa liderato. Kasi kailangan po si Bato de la Rosa physically present doon sa session hall para magkaroon ng majority number. The majority number in the Senate should be at the minimum 13 or more. Kung wala si Senator Bato de la Rosa po, ay hindi makukumpleto ang 13. 12 lang sila. Kahit na may lumipat na 4 na mga senador papunta sa block o bloke ng minority. Ang lumipat na 4 na mga senador that they have their change of heart at nakita nila ang pangangailangan na baguhin ang liderato sa Senado ay sila Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, si Senator Mark Villar at si Senator Camille Villar. 4. Pero dahil wala si Senator Bato, 12 lang sila. Kasi may siyam dati yan na Senate Minority Block. So, dahil hindi po nakuha ang numero na 13, kailangan mag-appear si Senator Bato de la Rosa. At the very moment na nag-appear siya sa Senate building para pumasok sa session hall at i-execute ang leadership change, ang botohan, hinarang siya at dinumog, parang inambush ng mga NBI agents. Hindi nakapigil po at nakareact ang mga security personnel under the office of the Senate Sergeant at Arms kasi coordinated in the morning. Hindi pa nagbagong liderato. So habang nagkakaroon ng preparatory discussion at the Senate floor sa plenary hall, si Bato de la Rosa din hinahabol. Nakikita sa CCTV, muntik pang mahulog at madapa, no? Doon sa hagdanan. Mabuti at malakas ang kanyang pangangatawan kahit 64 years old na siya. Hindi siya napigilan para pusasan. Kaya nagkasugat-sugat siya, malamang nagkaroon ng tulakan o kaya mga kiskisan o physical na confrontation. Kasi ginamitan nga siya ng puwersa, no, ng NBI. So, nakapasok siya sa session hall, sa plenary hall, at doon niya inilahad
na siya ay inatake ng NBI agents along the hall, papunta sa paakyat niya, doon palusot sa Senate Session Hall. Kaya nagkagulo ulit. At doon na nagkaroon ng malinaw na pagpapalit sa liderato, and along that way, dumating na itong gimmick ni Trillanes na papasukin nila si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, nagkaroon na ng malinaw na pagbabago sa liderato, nagkaroon ng bagong order sa Senate Sergeant at Arms na dapat harangin ang NBI at hindi pwede hayaan na disturbuhin nila ang Senate Session Hall in the doctrine of separation of powers, independence, and integrity of the institution as a legislative body. Hindi pwede gawin yon ng NBI. Ang ganong hakbang o ng sinumang law enforcement na dapat sumunod sila sa protocol at mga rules sa Senate. So nagharang ang mga Senate security personnel, nagkatulakan at nakabugbugan pa, mga kababayan. Pero nanatili po ang ground ng Senado. At sinabi nila, idiniklara kaagad sa Senate session kahapon na si Senator Bato de la Rosa is now under protective custody of the Senate. At ang mga NBI agents na sangkot doon sa pang-ambush, dumog at pananakit at pag-atake kay Senator Bato de la Rosa, pinasight in contempt by the Senate. Doon na nagka-tension kasi ang NBI nag-lockdown sa labas. Lockdown from the outside. Nagkaroon ng checkpoint, nagdagsa ang mga supporters ng Duterte political camp, at yun nga, nakita natin may mga deployment na mga may mahabang baril na mga naka-NBI uniform. Yun. So, umabot po ng 4 na oras, no? Mula alas 5 hanggang halos alas 8:30 ng gabi, almost 4 hours. Mahigit 3 oras ang standoff na ito at walang nakakalabas mula sa Senate. Kaya nga nag-react na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, ano ito? Wala na ito sa angkop na sitwasyon na hino-hostage ng NBI ang Senado. Ano ba ang NBI? Are they above the law? Yun na. Marami ng mga senador nag-react. At nabuksan po ang usapin dito sa illegal at impostor na pangingialam ni Antonio Trillanes. Hinggil po dito sa sinasabi niyang warrant of arrest. Kasi nang magdesisyon ang Senate as a body, walang tumutol na ipailalim si Senator Bato de la Rosa sa protective custody at na-cite in contempt ang mga NBI agents, nagka-stand off ngayon, hindi pa nakapasok si Melvin Matibag, yung direktor ng NBI, sa loob ng Senate dahil hinaharang siya ng mga tao at binubuli niya ang way niya papasok habang sinisigawan siya ng mga tao sa pang-aabuso niya sa kapangyarihan. So nagkaroon ng tension hanggang nagkaroon ng negotiation. At sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na napilitan na ang NBI na kilalanin ang authority ng Senado. At ang naging resulta ay kukuha ang NBI ng local court warrant of arrest. Ipakita nila ang itong sinasabi ni Trillanes na may hawak siya ng secretly issued ICC warrant against Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, bakit siya may hawak? Anong otoridad niya? Anong representation niya? Siya ba ang sheriff at process server at warrant officer ng ICC? Kulukoy talaga ito si Trillanes, no? Pakialamero at epal, no? Kupal na epal pa. Ang kupal, makapalang muka, walang hiya. Ang epal, mahilig pumapil. Parehong epal, kupal yan eh. Siya. So ngayon, ang napagkasunduan sa Senate leadership with the NBI director, kukunin nila at i-custody ang siyam na agents nila na na-cite in contempt, instead na doon ilagay sa Senate. Wala naman yatang parang talagang detention facility, may holding area lang ang Senate. So ang siyam ay dinala sa NBI Holding Center sa kanilang main office sa Pasay under restricted custody muna while investigation is going on, at si Senator Bato de la Rosa mananatili din sa loob ng Senate premises at irerespeto ng NBI ang napagkasunduan
Hindi nila pwedeng hulihin si Senator Bato de la Rosa while his legal defense team ay mayroon pong mga remedyo sa batas patungkol sa kanyang kalagayan. So bahala na po yung mga lawyers, legal defense team ni Senator Bato de la Rosa dyan. Pero ang NBI ay required na mag-verify at mag-coordinate at magkuha ng local court warrant of arrest para magkaroon po ng validation and confirmation ang sinasabi ni Trillanes na existing ang ICC warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. That is the rule under the Rome Statute that covers the operations and the principles and pillars of the existence of ICC. Ang nagko-cover po dyan ay ang Treaty of Rome Statute, mga kababayan. O yung ICC Rome Statute, yun po ang kanilang sandigan. Nakasaad po doon na kailangan i-coordinate yan sa local court, which the government of Marcos and Romualdez did not do it during the time of Pangulong Duterte. Kaya hindi natuloy ang pangingidnap, ang pagdukot kay Senator Bato de la Rosa at ikakarga na naman siya sa eroplano, Digong Duterte Part 2. At itatapon nila at illegal na ipipiit doon sa Europe, sa ICC Detention Center sa Netherlands. Hindi natuloy ito sapagkat nanindigan si Senator Bato de la Rosa na igiit ang pagiging senador ng Republika ng Pilipinas, duly elected by more than 20 million voters. Aktibo ang sesyon, aktibong senador siya, and he is entitled to the sovereign protection of the state at kailangan po sundin at respetuhin ito. So kaya siya pumasok sa Senate building, sa Senate Session Hall. Number 2, nanindigan po ang bagong liderato ng Senado, hindi kagaya ni Tota Soto na nagpakatuta. Pinayagan niya ang NBI kahit pa hindi nila ina-anticipate na magkakaroon ng pagbabago bigla sa liderato sa Senado. Kaya yung napag-usapan nila with Ping Lacson siguro at Tito Soto doon sa NBI operative teams at sa kay NBI Director Matibag at kina Trillanes na pornada. Dahil nagbago ang liderato, nanindigan ang liderato ng Senado that they are going to have under protective custody nila si Senator Bato de la Rosa. At kailangan sundin ang mga procedures. Kumuha ng validation and equivalent local warrant of arrest from a local court, and the competent court jurisdiction is the Pasay Court. Number 3, nakasunduan ay dapat wala mo nang gumalaw at itigil yung attack or lockdown style na paglusob o pag-deploy ng NBI o ng sinumang law enforcement personnel. Kasi nandun din pala ang NCRPO Director, National Capital Region Police Office Director ng PNP na si General Abirin, mga kababayan. Ayun. So, ang lahat ng ito ay hindi sana nangyari kung sinusunod at nirerespeto ng gobyerno ni Marcos ang mga doktrina ng soberenya, konstitusyon at ang paggalang sa integridad ng mga institusyon. Number 1, ang ICC po ay bogus entity pagdating sa Pilipinas. Whatever assertion that the ICC may have, anuman po ang pagigiit ng ICC na sila ay may arrest order kahit kanino man sa bansang Pilipinas, ang kanilang status po ay bogus. Why? Because we are no longer officially part of the ICC or covered ng Rome Statute dahil nag-withdraw tayo sa membership natin sa ICC. And we are no longer mandated to have any treaty obligation under international law para mag-cooperate sa ICC o obligahin tayo na kilalanin ang kanilang mga actions o ang kanilang mga hakbang patungkol sa ating bansa o sa ating mamamayan. That's number 1. Bakit? Kasi noong March 2019, a year after na nag-withdraw, ang Philippine government under the leadership noon ni Pangulong Duterte, naging valid ang withdrawal from the ICC membership. And it was affirmed with legal opinion by the Supreme Court, mga kababayan. Number 2, bagamat mayroong ICC arrest order existing, sabihin natin mayroon kasi nag-confirm na daw ang tagapagsalita mula sa Netherlands ng ICC na naka-base doon sa Europe na may valid warrant of arrest existing
on Senator Bato de la Rosa under seal. Ibig sabihin po, nakasilyo ito, bakit may hawak si Trillanes? Yun ang tanong. Bakit siya mayroon? So, impostor ba? O bogus ba si Trillanes? O may secret appointment si Marcos Jr. na in-issue? Ano ito? Executive order? Ano ito? Presidential decree? Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Nag-issue ng presidential appointment kay Trillanes? So dapat ipaliwanag ito ng Malacanang because Trillanes cannot have the legal status and authority to possess warrant of arrests because he is not an officer of the court in anywhere in the Philippines and neither is he confirmed to be the sheriff of the ICC. Kaya nga tawag sa kanya bogus na ipal-kopal pa. Mga kababayan. But what Trillanes is doing sa kanyang pang-aabuso at mga sinasabing misrepresentation niya palagi at discarding bulok is because ini-empower, pinapayagan at pinupunduhan siya ni Marcos Jr. at ginagamit siya nila Marcos at Romualdez para sa ganitong kabulastugan laban sa mga Duterte at those aligned to the Duterte political camp. Ayun, kaya nga political mercenary. May pundo, may bayad para magkaroon ng special operations kagaya nito. Okay, that's another issue. Pero dito, sa sinasabi ng negosasyon sa pagitan po ng Senate leadership, represented by the Senate President, the newly installed Senate President Alan Peter Cayetano, at sa NCRPO Director ng PNP, Philippine National Police, at ng NBI Director, ay rerespetuhin nila ang kasunduan na yun na mag-apply sila ng counterpart local warrant po sa court sa Pilipinas. Ang pinakamalapit na competent court jurisdiction ay ang Pasay Regional Trial Court. No? And mula doon, syempre, mayroon ding aksyon na gagawin ang legal defense team ni Senator Bato de la Rosa. While all these legal processes will be observed, si Senator Bato de la Rosa kikilalanin po ng PNP at ng pati na rin po ng NBI na mayroon siyang authority to continue functioning at mandate niya bilang senador under protective custody ng Senado. Yun. So, hindi po natuloy na butata, na supalpal po ang special ops ni Trillanes at ni Matibag na palusutin at biglain at ipatapon si Bato de la Rosa kahapon papunta sa ICC. Mga kababayan, kagaya ng nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon ng extraordinary rendition. That is a technical term sa mga international operations ng security forces, ang tinatawag na extraordinary rendition. Hindi na dumadaan sa mga lokal o domestic law, dinodokot, cross-border kidnapping po yan. Hindi nangyari po yan kahapon kay Senator Bato de la Rosa. Sapagkat nanindigan po ang Senado, ang pamunuan nito, bagamat nung umaga, nagko-cooperate at nagbibigay ng suporta sila Tito Soto at ang kanyang grupo upang pumasok ang mga NBI. Not this time around. Kaya iimbestigahan ito at nagkaroon ng proposal na magbabago ang pamunuan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Ang narinig kong pangalan ay si retired Major General sa Police na PMA Class 87, junior ni Batoto at nakatrabaho niya rin ito sa PNP, si Major General Mau Aplasca. Si General Mau Aplasca. Pero subject pa for confirmation ang kanyang status, acting muna siya na in charge of the Office of the Senate Sergeant at Arms. Mga kababayan. Ayun. So malinaw na itong ating hinaharap ay isang institutional attack. Not only done by the NBI at itong kolokoy na si Trillanes. But all of this, hindi ito mangyayari if President Marcos Jr. ay nagpaka-presidente talaga siya. Kasi pwede nang sabihin yan itigil nyo muna yan at kayo ay nag-uudyok sa mga tao na magalit ng lalo at mas maraming senador pa ang inyong tinatapakan at iniinsulto dahil pinipilit nyo as if tayo ay ang batas at mas labag, mataas pa sa batas. Marcos Jr. could have instructed the Department of Justice to supervise. Kasi si Trillanes ay wala po yung official appointment, legal authority, and wala siyang legal personality to represent ICC or any branch of the government
ng Republika ng Pilipinas. Pakialamero, kupal-epal lang talaga. Pinayagan din ng NBI, nagpapagamit sila, nagpapadikta sila kay Trillanes. At yan pong nangyari dahil the President who is himself supposedly the protector of the sovereign interest of the nation and to give sovereign protection sa kanyang mamamayan, including po kay Senator Bato de la Rosa, kahit nasa opposition siya, opposition senator siya, but he is still a citizen of the Republic of the Philippines. The sovereign protection of the sovereign authority of the Philippine government and the state of the Philippine Republic must be afforded to Senator Bato de la Rosa as it should be afforded to any of the Filipino citizen na mayroong dayuhan at banyagang puwersa na nais kunin o i-custody ang isang Pilipino. Lalo pa ang isang aktibo na nagfa-function dyan, elected by the people, more than 20 million, ang naglagay sa kanya bilang senador ng Republika. Hindi nangyari yon kung matino at maayos ang pamumuno sa NBI at nasusupervise ng tama ng Department of Justice. Because the NBI is under direct supervision of the Department of Justice at ang Department of Justice Secretary reporting to the President bilang alter ego niya. So, wala. Marcos was nowhere to be found. Failure ang pagpapadukot kay Senator Bato de la Rosa. At ipapatapon sana siya doon sa Netherlands kasama kay Pangulong Duterte. Abangan natin ang iba pang mga kaganapan because sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, we will wait for what the remaining of the government authority will do in this day. Suspended ang session until magkaroon po ng malinaw na panawagan to resume the session. Dahil nga, tinitingnan nila kung ano ang mangyayari, mag-iimbestiga sila, bakit ganoon ang nangyari, parang ambush style, dinumog, sinaktan at inassault ang isang sitting senator na papunta sa session hall sa loob mismo ng Senate building. This is the first time na may ganong pangyayari na nagkasakitan at kung hindi nakapalag si Senator Bato de la Rosa, nako, napadukot na siya at napatapo na sa Europe. Ayun. Maraming salamat sa mga matatapang na senador. 13 of them, no, mga kababayan. Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President. Senator Loren Legarda, Senate President Pro Tempore, number 2 in rank. Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva. Senator Chis Escudero, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo. Yan mga kababayan, 13 of them ang bumubuo ng tinatawag nating the Senate Majority Conscience Block para pigilan ang katarantaduhan at kaabusuhan sa gobyerno at muling ilalarga ang pagtutuwid sa tamang investigasyon upang mapapanagot ang mga dapat managot, pati ang mastermind, dito po sa iskandalo na pinakamalaking naganap, the 1.9 trillion pesos flood ghost control projects na hindi matapos-tapos ni Senator Ping Lacson nang siya pa ang Senate Blue Ribbon Committee. Abangan din po natin ang transmittal of the impeachment articles mula doon sa binaluktot na impeachment operations ng House of Representatives kung ano ang mangyayari nito sa Senado. But one thing is sure, lugmok na po yan. Hindi yan magtatagumpay because the real impeachment decision to remove Sara Duterte is not done at the House of Representatives. Ginagawa po yan sa Senate Impeachment Court. And having right now a new leadership and a new conscience block majority, malinaw po na malabo na ilulusot pa ang pambabaluktot sa impeachment ni Sara Duterte sa level at antas ng Senado. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!